Let's open our Bible in the book of Esther, chapter 4, verse 13 to 16. As a sign of respect to the Word of God, let's remain standing. Esther 4, 13 to 16. Basahin natin. Then Mordecai commanded to answer Esther, "Think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed, and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such as a time as this?" Then Esther bade them return Mordecai this answer, "Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish." So Mordecai went his way and did according to all that Esther had commanded to do. So let's all pray. Hallelujah, Jesus. We worship you and we honor you in this place, Panginoon. Let your right hand stretch out in this place, Panginoon. Move as only you can do, O God. Jesus, remove me from this word, Panginoon. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso ng bawat isa nandito, Panginoon. I pray, O God, that you will give them a good soil in their heart, that it will flourish and it will be fruitful, O God, Panginoon, na way tuloy mo ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. I have one thing that I ask you, God. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magsalita sa kanila, Panginoon. Itago ninyo ako sa inyong likuran, Panginoon, O God. I pray that it will speak to their life, Panginoon, that it will bring breakthrough, it will bring renewal of their minds, O God, restoration of their soul, O God, Jesus. Sa inyo lamang po kami natitiwala at pinupuri na namin ang tinataas. Sa inyo lamang po ang glory, O God. In Jesus Christ we pray. Everybody shout, Amen! Sabihin mo sa katabi mo, kamay mo siya, remember your calling. Ayan, praise God. So, kumusta na kayo lahat? Are you well, guys? Thank you pala dito si Ate Gina at si Lea Mayer. Talapakan na natin si Lord. Hallelujah. Welcome po ulit. And si Yuki, hi Yuki. Sa mga nanonood sa live, welcome po sa ating morning service. So, makikita natin sa binasa natin, sa context lang, ay si Esther o si Hadassah ay naging reyna ng Persia. So, si King Xerxes ay may asawa, si Queen Vashti. At itong si Queen Vashti ay inanahayahan ng hari na bisitahin yung mga friends niya. So, you don't know yet kung ano nga ba yung pinapagawa sa kanya ng hari. But, syempre si Queen Vashti, hello, babae ako, hindi ako parang ayoko nakakahiya, parang
si Queen Vashti nga, hindi sumunod eh. Ako, yung mga kababayan sa Persia ay hindi susunod sa mga asawa nila. Kasi pangit na example si Queen Vashti. So, ito naman ay tinalitan nila, naghanap sila ng mga dalagang magaganda sa buong kaharian, sa buong nasasakupan ng Persia. So, nahanap nila si Hadasa o si Esther. At si Esther ay pinaganda siya ng buong isang taon galing sa pinaliguan siya ng danas, pinaganda siya araw-araw para maging presentable siya dito sa hari. At siya na ay napili, among many women in that time, ay ang napili ng hari ay si Esther. Because Esther ay isa sa pinakamagandang babae na nabuhay sa balat ng lupa. So, we will know in the story na pinili ka ng Diyos na hindi mo alam, na hindi mo inaasahan. Kaya ka nandito ngayon dahil meron kang calling, meron kang tawag na nanggagaling sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tinatawag ka ng Panginoon. So our title for today is Remember Your Calling. Whenever we are in the middle of our troubles, we're in the middle of our lives, masarap maging Kristiyano kapag umpisa, sobrang on fire. Pero pag nandun ka na sa kalagitnaan ng faith mo, anong gagawin mo? We should remember our calling. We should remember your calling. Because point number one is you are a word of God. You came here, you can read my notes there so you can know what I'm talking about. Sa phone ko. Ayan, so you are a word of God. God gave you this life para ipakita yung salita niya, para ipakita yung gloria niya. Nandito ka sa lupang ito para ipakita na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. He will use you as a testimony to each and everyone na nakapaligid sa iyo. As si Ate Angelica, ganito si Lord sa buhay mo. As si Sai Ron ay napaka-best na best dahil may Diyos sa buhay mo. Pinupuri ng mga tao si Lord dahil sa buhay mo. You are a word of God. God didn't put many people in this Bible just for accident. Kaya silang nilagay ng Panginoon dyan para gamitin yung kanilang buhay as a testimony. Because in the Genesis chapter 1 verse 3, sabi niya, let there be light. Nagsalita ang Diyos na magkaroon ng ilaw. At nagkaroon na ng ilaw. And in day 4, sabi niya, He made the stars and the moon. And in this creation, malalaman natin na sinasabi dito na si Lord ay ang ilaw natin. Amen? Everything comes from Jesus. Sabi na sa John chapter 1 verse 3, all things were made through Him. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Everything, lahat ng bagay sa mundo ay reference si Jesus. Lahat ng bagay ginawa through Jesus. So you cannot do anything kung wala ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi niya sa Matthew 16:26, what is the gain? What is the man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man
Amen? Anong silbi ng mga bagay na yan sa mundo kung yan naman nila kapag hihiwalay sa iyo sa Diyos? God cannot use your life if you are not in an alignment to your calling. Kapag hindi ka nandoon sa tamang place na binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka niya magagamit ang gusto. That's why sabi ni Jesus, abide in me, and I will abide in you. Hello? We should abide in Jesus. We should stay sa presensya ng Panginoon. We should stay connected to the word of the Lord. We should be with Jesus each and every single day of our lives. Amen? You are here for a reason. You are in the right time and in the right season of your life. Bakit hindi kaya ako nabuhay sa 1980s or 1990s? I mean, bakit kaya hindi ako nabuhay ng mga 1800s, di ba? Because nandito ka ngayon sa 2024, you are here. Kaya ka pinanganak ngayong year na to kasi alam ng Diyos na ngayong generation, ngayong era na ito ay may gagawin ka na pinapagawa ng Diyos sa'yo. Amen? Meron siyang calling na ibigay sa'yo na ikaw lang yung makakagawa nito. You are in the right place and in the right time that God has placed you. Amen? Kaya ka nandito ngayon hindi lang dahil sa sarili mo, kundi dahil sa mga next generation na susunod pa sa'yo. Kung hindi makakakilala si Kuya Jobert, hindi makakakilala yung mga apo niya, yung mga apo-apo niya pa. Yung apo ng apo niya. Kaya siya nandito ngayon kasi he will be an inspiration to his next generation. That's why God wants you to abide in Him so that you will walk to the right path that He prepared for you. Amen? So, Esther became queen. And she doesn't know yet kung bakit siya naging queen. You might not know bakit ka nandito ngayon sa FBN. You might not know why God keeps calling you to go to church every Sunday. But don't worry, may purpose si Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may purpose si Lord sa'yo. Remember your calling, mga kapatid. Remember your calling. Kaya si Jesus, ang difference natin between Jesus and us is Jesus knows na meron siya calling sa mundo. Kaya siya nandito sa mundo dahil may gagawin siya. Ang diferensya natin kay Jesus, alam niya kung ano yung calling niya. Alam niya na may purpose siya sa mundong ito. Ang tanong kapatid, alam mo ba kung ano yung calling ng Diyos sa'yo? Hello? So, welcome po natin si Pastor Joshua Dario. Palakpakan naman natin. Dahil since siya naka-away from Camille, ayan, God bless you, Pastor. So, sabi na dito, basahin nga natin sa John 20 verse 21. Wala. So, basahin natin John 20:21. Basahin natin mga guys, mga kapatid, sa ating Bible. Dapat may Bible tayo para ready tayo sa ating laban natin. This is our warfare. John chapter 20 verse 21. Sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan sumainyo kung paano pagkasuko sa akin ng Ama ay gayon din naman sinusuko kayo. Then Jesus said to them again, peace be unto you, as my Father has sent me, even so I send you. So, ibig sabihin si Lord, alam niya na isinugo siya ng Diyos. At ngayon, kayo naman ang sinusugo ng Diyos para gawin yung calling na pinapagawa na sa iyo. Amen? Number 2 is Jesus sent us
to be light. Matthew 5:14 to 16. Jesus sent us to be light. Matthew 5:14 to 16. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither, do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it will give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. We are the light of the world. Jesus is the light of the world. But tayo din ay light of the world. Amen? Si Jesus, like the sun and moon. Si sun ay nagbibigay ng liwanag sa moon. Amen? That's why God cannot reflect His light kung hindi ka naka-align doon sa word ng Panginoon. So God will shine upon you if you abide in Jesus Christ. He sent us one assignment that only us can do. It will not make sense. But you have to believe. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Maniwala ka na merong calling ng Panginoon. Walang, sabi nga ng kanta, diba? I'm not gonna live but what I see. I'm not gonna live but what I feel. I'm gonna live by faith. Amen? So sabi niya, because in Genesis 1:26, you are created in God's image. Nilikha ka ng Panginoon na kamukha niya. Hindi mo kamukha kung kamukha mo yan. Alam mo yung sabihin ng kamukha natin si Lord? Kamukha natin siya sa Espiritu. He created you forever. Isa yung Espiritu mo ay forever. He loves you so much that He created you para makasama ka na sa langit buong buhay mo. Eternal life. Gano'n ka na kamahal. Kaso, yung iba nga lang, nagkakaroon ng eternal death. That's why you are made in God's image. Like, kinilig ka lang na meron sa mundo nito. Katulad ng Gideon. Gideon was loved by God, pero hindi niya tinanggap yung calling. Sabi niya, ha? Ako tinawag ng Panginoon? Praise. Tinawag ko ng Panginoon? Yung pamilya ko nga, ay pinakamaliit sa buong pamilya ng yung tribe ko, ay yung pinakamaliit na tribe sa buong Israel. At yung pamilya ko, yung pinakamaliit na tribe pinakamaliit na pamilya ng tribe ngayon. At siya pa, yung pinakamaliit o pinakamalaki, feeling niya walang kwenta sa pamilya nila. But God can use your nothing. He will turn your nothing into something. Hindi natin kaya iligtahan ang Panginoon. Kung tinawag ka na, tatawagin ka na, ano man yung past mo, ano man yung issue mo, ano man yung mga problema na kinakaharap mo, walang paki ang Diyos, gagamitin ka na. Walang imposible sa Panginoon. Kahit maliit na bagay na, gagamitin niya ng Panginoon at palalakihin niya yan para sa'yo. Hallelujah. You are a living testimony that you are the Word of God. God, you will inspire many people around you. Your testimony will inspire people around you. Nakikita mo ba ito kung gaano ka kahalaga sa Panginoon? Kung gaano kahalaga yung calling na ibinigay mo sa Panginoon? Hindi ba natin nakikita lahat ng ginagawa ng bawat isa dito sa church? But even little things na nakukontribute mo sa church ay mahalaga sa Panginoon. Ako, nag-preach ako. Kung ako lang mag-isa, nag-preach ako, wala namang tumutugtog. Wala namang nag-a-usher, wala namang nag-take ng pictures, wala namang nag-a-usher sa labas. Di ba ibig sabihin, every little things
sa church ay nakakatulong sa church, sa body ng church. So even with just little things na hindi ka man napapansin ng pastor, hindi ka man napapansin ng maraming ginagawa mo, but it helps a lot. At si Lord yung nakakakita ng puso mo. Si Lord nakakakita ng effort mo. Amen? Sa bawat pagsama natin, sa mga gawain, sa bawat mag-invite mo, sa mga kaibigan mo, it means a lot to God. But Gideon didn't accept it at first. Kailangan na pang masahin. Kapag nangyari ito, talagang tinawag ako ng Panginoon. At talagang pinakita talaga ng Panginoon yung sign sa kanya. Esther walked in the world without knowing God will use her to protect His people. Because number 3, mga kapatid, you are God's solution. Sabi mo sa katabi mo, you are God's solution. Wala ka pang problema. Ginagawa na ni Lord yung solusyon. Hindi pa darating yung problema, pinipagkat niya na yung solusyon sa darating na problema. Ganun kadakila yung Panginoon na pinaglilingkuran mo dahil siya ang Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na alam kung ano yung hinaharap mo. Kaya piniprepare ka na niya sa darating na pagsubok mo. You are God's solution. Many women around this world, sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, sinasabi nila, my body, my choice. That's why many women around this era, ginagawa na nila reason to para magpa-abort. Hindi nila alam na yung bawat baby na ibinigay sa atin ng Panginoon, meron yung inilagay na purpose si Lord. They will change the world. They will contribute their community. But the enemies want them to think, my body, my choice. They didn't know na itong mga baby na itong pina-abort nila ay gagamitin ng Diyos para magbago, para maging solusyon. But I don't need to condemn anyone who did this. But do you remember when Moises was born? Pinagdesisyonan ng Parao na patayin lahat ng mga baby. Do you remember when Jesus was born? That sabi ni King Herodes, patayin lahat ng mga baby from 0 to 2 years old. Ibig sabihin, itong power na to, He is using same tactics to kill our destiny. He is using same agenda na para patayin itong mga batang ito na may purpose para sa Panginoon. Because the enemy sees the light from us. Alam mo, ang mga demonyo, they know kung sino yung mapwede nilang maatake. They know kung sino yung mga isang pitik lang wala na sa church. They know these people na nag-shine din. Kaso yung iba, maliit lang yung shine nila. They know who you are. They know information about you, mga kapatid. Kasahin natin sa Acts, yung mga anak ni Sceva. Acts 19:15. Itong mga anak ni Sceva ay titry nila, sabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinaparangal ni Pablo, lumalis kayo mga demonyo. Pero kung sagot ng mga demonyo sa kanila, basahin natin sa Acts 19:15. Wala siya. So, basahin natin. Nakakakilabot yung sagot ng demon dito eh. And it's so amazing how demons can praise the Lord without knowing they praise the Lord. Hello? At dahil dito sa sinabi niya, 19:15, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Kilala ko si Paul, kilala ko si Jesus, pero sino ka? Ang
gagalaw. Kasi ito yung mga bata, mga anak ng Diyos na nakabalot sa banal na dugo ng Diyos. Kaya hindi sila nagkakasakit, hindi sila na-aksidente, hindi sila nadadapa. Kung sila man yung nadadapa, binabangon sila ng Panginoon. Because you are God's solution. Our life should be dependent on God. Diba sabi ko kanina, alam ba natin na ang moon ay walang sariling shine. Only yung shine na nagagaling sa araw. Ibig sabihin, God tells a story through His creation. Amen? Ibig sabihin, nakikita natin kung sino yung creator because of His creation. Nakikita natin kung ano yung ugali ng isang artist sa kanyang art. At pinapakita dito ni Lord sa atin through the sun and moon that you cannot shine without Jesus. You cannot shine without His love. You cannot shine na hindi ka nandoon sa will ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, you have to align yourself in the will of the Lord in your life. Kaya ka nade-depress, kaya ka nagkaka-anxiety, baka kasi nasa maling posisyon ka ng buhay mo. Kaya minsan sinasabi mo, Lord God, tinawag mo ba talaga ako? Lord God, ayokong gawin itong mga bagay na to. Ang tanong, baka hindi ka nasa maling posisyon, baka mali lang din yung puso mo ngayon. Ang gusto ng Diyos, you have to align yourself. Esther decided to be a savior of Israelites. Even she will perish. Meron silang law na kapag hindi ka tinawag ng hari, tapos pumunta ka, may sentro yan na tapasan, okay, pwede ka. Or pag hindi ka tinawag, tapos pumunta ka, pwede kang patayin ng hari. Napakalaki ng respeto nila sa hari ito. Ang si Esther, she cannot go to the king without king's favor. Kung pumunta siya doon ng dali-dali lang, baka sabihin, wala itong respeto itong babae, patayin ito. Kaya nakot si Esther. Kasi papatayin na ni Aman. Si Aman ay ingit na ingit kay Mordecai. Gusto niya lagi pinipraise siya ng mga tao. Gusto niya lagi bida-bida siya. At doon si Aman, hindi siya nire-respeto ni Mordecai. Si Mordecai ay pinsan ni Esther. At galit na galit siya kay Mordecai. Kaya sabi niya sa hari, mahal na hari, gusto ko mong ganda pa na yung isang ibig. Etong hari naman hindi niya alam na Israelite pa pala yung asawa niya. So, sige, gawin mo yung gusto mo. At itong pinakita na pinalibog na yung news, napapatay lahat ng mga Hudyo. Ano itong si Esther, takot na takot siya. At sabi ni Mordecai, hindi mo ba alam na ikaw din ay papatayin kapag nangyari ito? Sabi ni Mordecai, kaya ka nang dyan. Malay mo, kaya ka nang dyan kasi may purpose si Lord sa'yo. Kaya ka inilagay ni Lord sa isang posisyon na yan kasi may gagawin siya sa'yo. Sa pagkanta mo, sa pagtugtog mo, kaya ka nang dyan para kumilos yung anointing, yung banal na espiritu sa'yo, yung ginagawa mong pag-aasya, yung pagpunta mo dito, pagpupo mo dito, kaya ka nandito, kaya mo narinig yung salita ng Diyos. Baka kailangan mo i-share yan sa mga classmate mo, sa mga katabi mo, sa mga katrabaho mo. Everything that you do has a purpose. Everything that you do, God will use it someday. Amen? Walang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. But you know what? Esther said, if I perish, I perish. I will do the will of the Lord. If I perish, I perish. Kaya ba natin ito sabihin? Kaya ba natin sabihin kay Lord, kung paparusahan man ako, paparusahan ako ni Lord, pero gagawin ko yung kalooban niya. Kahit na mahirap, kahit na mapapahiya ako, kahit na
lakaran yung will ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, nakakabilis ng babae nito, if I perish, I perish. At itong si Esther na to, ito sa si Mordecai, mag-fasting tayo, walang tubig, walang pagkain, 3 days. Grabe yun ah. Ito yung pinakita sa Bible na is one of the kind of fasting. Walang tubig, walang pagkain, kaya ba natin yun? Minsan nga, hindi lang tayo makapagkarianda, nanginginig na tayo. But you know, yung fasting na yun, tinulungan sila ng Panginoon. Because point number 4, the Lord will fight for you. The Lord fights for you. If you are called in a purpose, ang Diyos na yung magtatanggol sa'yo. Hindi mo na kailangan magtanggol yung sarili mo. Yung Diyos na mismo yung magtatanggol sa'yo. Ililagay ka na doon, tapos mapabayaan ka na. Ganun klaseng Diyos ba yung Diyos na pinagnilinguran natin? Hello? Sabi nila, touch not the anointed. Huwag mong parusahan o huwag mong galawin yung mga propetang inilagay ko. Sometimes, we will defend ourselves like that. Uy, huwag mo akong mawin. Anointed ako ni Lord. But did you know that God said that? Si Lord mismo yung nagsabi yan. Si Lord mismo yung nagdeklara sa buhay mo na walang makakahawak sa'yo dahil nilang sarili ka. Hindi mo na kailangan sabihin yan sa ibang tao. Dahil si Lord na mismo ang magpapakita yan sa buhay mo mismo. You don't need to defend yourself. You just need to depend on His love. That's why in Ephesians 6:13, we have, "Wherefore take unto thee the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." God wants you to stand. Kahit na mahirap, kahit na parang ang dami mo ng problema, kahit ang dami binabato sa'yo, kahit na parang hindi mo nararamdaman ng Panginoon, kahit na parang ang boring, kahit na parang walang nangyayari, you have to stand up and mag-trust lang sa Panginoon. Because the Lord will fight for you. Sabi niyo, wait upon the Lord and He will renew your strength. Kahit na hindi mo man nakikita yung solusyon na binibigay ng Panginoon, stand up. Be still and know that He is God. There's a power in waiting, mga kapatid. Palakapan natin ang Panginoon. There's power in our waiting. Lord God, ginawa ko naman yung pinapagawa ko, ba't parang walang resulta? Lord God, ginagawa ko naman yung best ko para sa'yo, pero parang walang resulta. Ang sabi ni Lord, wait. Wait upon the Lord. Hintayin mo ako, kasi nandyan na yung pangako na ibinigay ko sa'yo. Hintayin mo ako, huwag kang mamamadali, dahil parating na siya. Just wait upon the Lord, and He will renew your strength. Hallelujah, hallelujah. Did you know that Amang, nagpagawa siya ng hindi ko alam yung word, nagpagawa siya ng pambitag kay Mordecai. Bibitayin niya na si Mordecai. Sabi niya, yes, pinaka-ayaw kong tao, mamamatay dito sa pambitay na to. Pero hindi niya alam, siya pala yung bibitayin doon. Because kung ano, yung weapon na ginamit sa'yo ng Diablo, yun din yung weapon na gagamitin na pagbitas ng Diyos sa'yo. Kaya hindi na kailangan matakot pa. Hindi na kailangan mag-alinlangan pa. Ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng bagay. Hallelujah! Did you know na
ka ng Diyos. Minarkahan ka ng Panginoon. And kung nalulungkot ka man ngayon, He will turn your mourning into dancing. He will turn your sadness into joy. Sino gustong makareceive ng joy na nanggagaling sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Kasi yung joy na pinakamasarap at hindi mo kaya naman mabibili sa labas. Yung joyful ka, kahit na may problema, yung joyful ka, kahit na pinapersecute ka. That's the kind of joy that I want. Mordecai was honored. Kung babasahin natin yung Esther, si Mordecai na pinababa ni Aman, ay itinaas ng Diyos. Nirespeto nila yung mga Israelita. Sabi ko sa Bible, takot na yung buong nasasakupan sa mga Israelita kasi may favor sila ng Panginoon. So number 5, everything, this victorious day, this victory, we will receive it all if we do number 5. We have to show up with excellence. Sabi mo sa katabi mo, show up with excellence. Esther and the Israelites fasted 3 days without water and without food. Wala kang aanihin kung hindi ka naman nagtanim. Amen? How can you expect God's blessing kung wala kang binibigay sa Kanya? Amen? Kung wala ka namang effort, but then I expect na malaking result. That's why God wants us to move, to show up with excellence. Amen? Talampakan natin natin Panginoon. That's why, dumating si Pastor Joshua, nagdinig kami, na sinabi nila lahat ng mga kailangan gawin sa church. Mula usher, mula musicians, lahat. And I was inspired because I am so guilty na hindi ko binibigay yung excellent hope sa Panginoon. And I inspire you mga kapatid na this time, let us be inspired na ibigay na natin yung excellent natin sa Panginoon. That we should offer God something that costs us. Yung may value. Amen? Amen. That's why we have to ask for the Holy Spirit. It's not overnight, mga kapatid. Hindi siya agad-agad pagbabago. Pero as long as that you keep moving forward, I know, first, natutulungan tayo sa Panginoon. As the body needs food, we need food spiritually. Mga kapatid, sino na rin yung hindi kumain ng 1 day? 2 days? 3 days? Wow! Alata kay Clark. 3 days, nanginginig kasi. Ang sakit, na-try ko yung 3 days, grabe ang sakit sa umuhol. Ang sakit sa mga muscles. 4 days, 5 days, 80 days, patay ka na ata nun. Pag walang kain, yung body nanghihina. Imagine! Ilang taon, ilang araw ka nang hindi kumakain, spiritual, ano lang itsura ng spirito mo? Hello? Wala kayong sweet moment ni Lord, wala kang read ng Bible, wala kang punta ng church. Ano ang itsura ng spirito mo? Baka nanghihina ka na. Diba? Imagine spiritually, nanghihina ka kasi wala kang kain. Kaya sabi ng Diyos, we need to move in excellence. We have to be connected in the Word. Because the sheep knows the voice of the Lord. Sabi niya sa John chapter 10 verse 27. John chapter 10 verse 27. Kasi kapag mga kapatid, kapag wala na ng kain, kung ano na lang naiisip mo. Sabi ni Lord, ikaw yung mapapangasawa ko. Yung parang sinabihan mo may girlfriend pa. Diba? Kasi that's why we have to be careful. We have to be rooted in the word of the Lord.
nakikiusap sa Diyos. Kilala mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos dahil alam mo yung boses niya. Kasi, andun kayo connected ka sa Panginoon. Sheep is so dependent in the shepherd. Wala kang magagawa yung sheep kung wala yung shepherd. Ganun ba tayo, guys? Hello? Kikilos ka ba nang wala ang Diyos? Tanong mo sa katabi mo, kumikilos ka ba nang nandyan si Lord? That's why we should have a lifestyle na hungry sa salita ng Panginoon. I inspire you, mga kapatid. This is just my suggestion. Let us feel pakinggan mo yung espiritu mo ng salita ng Diyos. You know what? If you feed your distraction, pinapakain mo yung distraction mo, sino yung lumalaki? Yung distraction mo. Pag pinapakain mo yung flesh mo, sino mas malakas? Yung flesh mo. Kaya mga kapatid, let us be strong in spirit. We are in a warfare. Nasa gera na tayo, mga kapatid. Hindi ba natin nararamdaman dito, pero sa US, ang dami ng mga kung ano-ano. May nakita rin akong mga flag na ganyan ng kagabi. Nakakatakot, mga kapatid. Pero tayo, we should stand in truth. Amen. Be strong spiritually kasi nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Let us change our posture. Have a lifestyle na nakaka-glorify sa Panginoon. Ano ba yung lifestyle mo? Kayo na bahala. As a conclusion, we should remember that you are a Word of God. Sino yung mga take notes dyan? Number 2, Jesus sent us to be light. Number 3, you are God's solution. Number 4, the Lord fights for you. Number 5, show up with excellence. You are called to step out of your comfort zone. Remember kung ano yung posisyon na binigay sa'yo ng Panginoon. Don't ever forget kung ano yung identity mo sa Lord. Hindi yung past, hindi yung future. Ano ba yung identity mo sa Panginoon, mga kapatid? At sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na hindi ka basta-basta dahil may purpose si Lord sa buhay mo. God is calling you. Kailan mo siya sasagutin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin para sa Panginoon. Jesus, thank you so much for this word that you have given us, O God. Panginoon, alam ko, Panginoon, na tinawag mo ang bawat isa na nandito, Panginoon. Hindi man kami pare-pareho, O God. But I know we are just piece of a puzzle na kinokompleto namin ang bawat isa, Panginoon. Alam ko, napaka-importante ng bawat pieces na nandito, Panginoon. Lord God, linisip mo ang aming puso, Panginoon.